Cookie Dolls, good evening. Before anything else, gusto ko sana batiin lahat ng mga OFW at mga Filipino immigrants, pati na rin po yung mga Pinoy na tulad ko nandito po sa Pilipinas, at yung mga taga-ibang dimension at taga-ibang mundo na tumatangkilik at sumusuporta sa kwentong aswang at kababalaghan. I hope that you're all doing well. Okay, basahin na po natin kaagad ang ating story. Ang Sinchiruntian ay isang baryong tila kinalimutan na ng panahon. Mapayapa, luntian ng paligid, at kilala sa kanilang matamis na saging at malamig na bukal. Pero sa likod ng katahimikan, may mga bulong na hindi pinapansin. Mga kwentong tinatago ng mga matatanda. Mga kwentong hindi sinasadyang marinig ng mga bata tuwing gabi kapag lumalakas ang hangin. Isang umaga sa gitna ng tag-ulan, natikpuan ng mag-asawang magsasaka ang isa sa kanilang alagang baka. Patay, nakatihaya, at wala ni isang lamang loob. Ang hiwa sa tiyan nito ay sobrang linis. Halos parang may doktor na gumawa. Walang bakas ng dugo sa paligid. Walang yapak. Walang kagat. Siguro hayop lang, sabi ni Mang Cardo, pero kita sa kanyang mga mata ang namumuong takot. Sumunod na linggo, isang buntis ang nanganak nang wala sa oras. Sa halip na sanggol, puro dugo at kirot ang sinuka ng kanyang katawan. Walang makapagpaliwanag. Ang komadrona na sumilip ay nanginig. Walang sanggol, aniya. Walang anong palatandaan na buntis talaga siya. Doon nagsimulang mabuhay muli ang mga bulong-bulungan. Baka bumalik na naman ang dilim, sabi ni Lola Isay habang pinupulbos ang tuyong dahon ng sambok sa ilalim ng kanyang kupo. 12 taon na, wala nang huling lumitaw ang anino. Sa loob ng kapilya, nagtipon ng ilang matatanda. Sa gitna ng altar, binuksan ni Mangambo ang lumang baul na may nakasulat. Huwag bubuksan kung hindi pa panahon. Sa loob, isang punit-punit ng larawan ni Aling Marta. Siya ang dating albularyo ng sitio. Magaling, mabait, palangiti. Pero bigla na lamang ito naglaho isang gabi. 3 taon na yung nakakalipas. Ang sabi ng iilan, lumipat daw. Pero ang sabi ng matatanda, nagbalik na siya sa kanyang tunay na anyo. Si Lira, isang dalagang may dugong banyaga, apo siya ni Consuelo, ang babaeng minsang muntik ng patayin ni Aling Marta. Hindi pa batid ang bigat ng kanyang koneksyon. Tahimik lamang siya. Madalas nasa likod ng simbahan at nagbabasa. Pero sa mga panaginip niya, may isang batang lalaking umiiyak sa kagubatan, humihingi ng saklolo. Isang gabi, habang bumabagyo, may kumatok sa kanilang bahay. Si Lira ang sumagot. Isang batang lalaking basang-basa, nakasuot ng puting kamiseta, may sugat sa kanyang noo. Tulungan mo ako! Mahinang sabi nito. Hinahanap niya ako! Sinong? Nagtataka, nasagot ni Lira. Yung matandang walang mukha, yung may buntot, siya yung kumain sa kuya ko! Sagot ng batang paslit. Bigla na lamang lumakas ang hangin. Naputol ang kuryente. Nang sindihan ni Lira ang kandila, wala na yung bata. Ngunit sa sahig, may bakas namang kuko. 3 mahabang gasgas. Mula pintuan, papasok. Kinabukasan, binisita ni Lira si Lola Isay. Dala ang kwento ng batang lalaki na kumatok sa kanilang bahay. Hindi siya sigurado kung totoo ba ito o bahagi lamang ng kanyang panaginip. Pero ang mga gasgas sa sahig ay totoong totoo. Tahimik lang si Lola Isay habang pinapakinggan siya. Nakatitig sa bintana ng kanyang kubo
na binabalot ng mga anting-anting at dahon ng banaba. Nang matapos si Lira, dahan-dahan tumayo ang matanda at pinuksan ang isang lumang aparador. Matagal ko nang alam na darating ang araw na ito, aniya. Mula sa kahon, kinuha niyang isang makapal at luma ng kwaderno. Ikaw ang magiging susi, Lira. Nilapag ni Lola Isay ang kwaderno sa mesa sa kwarto. Ang takip nito ay yari sa balat ng kambing. Nakaukit sa gitna ang isang simbolong hugis mata, pero may buntot na nakalawit sa ilalim. Si Marta, wika ni Lola Isay. Hindi siya pangkaraniwan. Hindi siya basta-bastang tao. Noong bata pa kami, siya ang pinakamagaling albularyo sa lahat. Pero may tinatagong sikreto ang kanyang pamilya. Galing sila sa lahi ng mga manananggal. Mga nilalang na may kakayahang humiwalay sa katawan, lumipad tuwing gabi at sumipsip ng buhay mula sa sanggol at kaluluwa. Bakit siya nandito sa sityo ng Tian? Tanong ni Lira, nanginginig. Dahil dito niya ginanap ang kanyang unang ritual. Dito rin siya nabigo. Sagot sa kanya ni Lola Isay. Pinaliwanag ni Lola Isay na 12 taon nang nakaraan, sinubukan ni Aling Marta na isagawa ang tinatawag na pagbabalik. Isang ritual na magpapalakas sa kanyang kapangyarihan at magbibigay sa kanya ng katawan na hindi tatanda, hindi mamamatay. Ngunit may isang babae ang humadlang, si Consuelo, ang lola ni Lira. Ginamit nito ang kanyang sariling dugo, pinagpala sa orasyon upang sirain ang seremonya. Ngunit hindi siya napatay, sabi ni Lola Isay. Sa halip, siya ay naglaho. At ngayon, bumabalik siya para tapusin ang nasimulan. Tumayo si Lira. Ang kanyang dibdib ay puno ng kaba at pagkalito. Bakit ako? Ano bang kinalaman ko rito? Bakit ako yung susi? Naguguluhan na sabi ni Lira. Dahil ang dugo mo ay ginto sa mata ng mga aswang. Sa oras na may sigawa niya ang ritual gamit ang iyong katawan, siya ay mabubuhay muli sa mas matinding anyo. Hindi na lamang bilang isang manananggal, kundi bilang isang punong aswang. Bago pa makapagsalita si Lira, bigla na lamang lumabig ang paligid. Tumigil sa pag-ikot ang bentilador. Ang mga anting-anting ni Lola Isay ay nagsimulang umalog kahit wala namang hangin. Mula sa labas ng kubo, may narinig silang tumatawa. Isang malalim, parang pinakamot ng kalawang. Bumukas ang isang bintana. Sa kadiliman ng gabi, may 2 mapuputing matang nakasilip. Matalim, walang pilik, walang galaw. Bumulong si Lola Isay, mahigpit na hawak ang kwaderno. Hindi na siya natutulog. Hindi na siya nagtatago. Nagsimula ng pagbabalik. Makalipas ang ilang araw, sunod-sunod ang pagkawala sa Sincholontian. Una, isang batang lalaki sa may tabing ilog. Sumunod, isang mangingisda. At ang pinaka nakakapangilabot, ang buntis na asawa ni Kapitan Tomas. Lahat ay inulat na huling nakita sa may likuran ng huling kapilya. Sa kalagitnaan ng kaguluhan, natuklasan ni Mang Ambo at Lola Isay ang isang altar sa ilalim ng simbahan. Itinayo mula sa mga buto ng hayop at tao. Sa gitna nito, may larawan ni Lira. Nakaukit sa kahoy, duguan ng mga mata. May nakasulat sa ibaba. Sisimlan ng pagbabalik. Dito nila natagto, si Lira ang napiling alay. Ang ritual ay sasagawa sa kabilugan ng buwan sa loob ng kagubatan, sa tinatawag nila na itim na puno.
isang lugar ng matagal ng sinumpa ng kanilang mga ninuno. Gabi ng kabilugan ng buwan, bigla na lamang nawala si Lyra. Ang kanyang mga damit ay natagpuang punit sa may paanan ng gubat. Nagsimulang mag-organisa na paghahanap sila Mangambo, Ilyas, isang binatang may matalas sa pandama, at ilang pang mga kabataan. Sa kanilang paglalakad, naramdaman nila ang bigat ng hangin. Para bang ang buong gubat ay humihinga. May mga kilos sa malayo, mga aninong kumikilos sa gilid ng mata, at mga alingaw-ngaw ng iyak ng bata. Hindi tayo nag-iisa rito, bulong ni Ilyas. May bantay ang ritual. Natagpuan nila si Lyra, nakagapos sa ilalim ng itim na puno. Sa paligid niya, umiikot-ikot si Aling Marta. Ngunit hindi na siya mukhang tao. Hiwalay ng kalahati ng kanyang katawan. Ang kanyang mga pakpak ay tila balat ng paniki, nangingitim at may napakabahong singaw. Tagal pong hinintay nito. Wika ng aswang. Dugo ng lahi ni Consuelo. Ang patapusan ng sumpa. Si Ilyas ay biglang humarang. Hindi mo siya makukuha! Ngunit bigla siyang lumuhod. Nanlalamig. Dumugo ang kanyang ilong. Saka sinabi ni Aling Marta, Dahil bahagi ka nito, anak ko. nanlaki ang mga mata ni Ilyas. Hindi niya alam na siya pala'y bunga ng ritual na sinimulan ni Aling Marta noon. Ang kanyang katawan ay ginawang pintuan upang makatawid ang kapangyarihan sa bagong henerasyon. Sa huling sandali, sinigawan ni Lyra si Ilyas. Labanan mo! Hindi ikaw yan! Sa isang hiyaw ng sakit at tapang, sinaksak ni Ilyas ang sarili gamit ang kutsilyo na may ukit ni Mang Ambong. Ang kanyang dugo ay tumilamsik sa puno at nagsimulang magliyab. Sumiklab ang apoy mula sa lupa. Nagsisigaw si Aling Marta. Nangangalaiti. Ang kanyang pakpak ay nasunog. Ang kanyang katawan ay unti-unting nabalot ng itim na usok. Hindi niyo ako kaya patayin. Babalik ako. Ngunit sinimulan ni Lola Isay ang kanyang orasyon. Kasabay ng mga dasal, bumalot ang liwanag sa paligid ni Lyra. Isa-isa nagsara ang mga mata ng mga anino. Isang matinis sa sigaw ang huling narinig. Bago tuloy ang sumabog sa liwanag ang katawan ni Aling Marta. Nagliwanag ang langit. Bumalik ang katahimikan sa Sitio Lintian. Ang mga nawawalay hindi na natagpuan. Ngunit ang anino sa paligid ay siya'y nawala. Si Elias, namatay siya sa ritual. Inilibing siya sa paanan ng simbahan, sa tabi ng kanyang ina. Si Lyra naman ay tahimik. Ngunit mula noon, naging panay ang pagbangon niya tuwing madaling araw. Tila may tinig siyang naririnig mula sa ilalim ng lupa. Isang taon na lumipas. Sa lungsod, sa isang silid-aralan ng kolehiyo, may isang estudyanteng tahimik. Laging nakabuntot ang buhok, maputla ang kanyang balat, malamlam mga mata. Nagpakilala siya. Ako si Lia. Sa kanyang notebook, may isang nakasulat. Ang dugo ay hindi nagsisinungaling. Babalik ako sa bagong katawan. At sa susunod, walang makakatakas. Wakas. Hindi ako naniniwala sa mga kulam. Hindi ako naniniwala sa mga kwento-kwento ng matatanda. Sa mga sinasabing langis na umaapoy. O sa mga tawas ng bumubuo ng mukha. Ako nga pala si Marco, 28 years old. At kung may isang araw na natutunan ko sa aking buhay, itong pinakamahalaga. Maniwala ka bago pa mahuli ang lahat. Lunes ng gabi iyon, galing ako sa overtime. Mag-isa lang ako sa inuupahang bahay ko sa Laguna. Isang luma pero maayos na duplex na may maliit na bakuran.
Pagpasok ko sa loob ng bahay, naamoy ko kagad na parang may niluto. Pero imposibleng may tao sa loob. Kinilabutan ako, pero pinilit kong maging kalmado. Pagbukas ko ng kusina, andun ang mesa, at sa gitna, may isang bandihadong ulam. Mainit pa, pritong baboy, may sawsawang sukat bawang sa gilid. Wala akong kasama sa bahay. Wala rin akong kapitbahay sa kabilang unit kasi bakante pa ito. Sino nag-iwan ito? Nag-text ako sa mga barkada ko, sa ate ko, sa landlord. Lahat ay sumagot. Hindi sila yon. Pero gutom ako at aaminin ko, napakabango ng pagkain. Parang lutong bahay ni nanay nung ito'y nabubuhay pa. Hindi ko alam kung anong pumasok sa aking utak. Umupo ako, kinuha kong kutsilyo at kumain. Masarap. Masarap na masarap. Pero pagkalipas ng mga 3 subo, may napansin akong kakaiba sa ilalim ng karni. May buhok. Hindi yung buhok ng tao na malambot. Ito'y makapal. Kulot na kulot. Parang balahibo ng hayop. Unang, hindi ko alam. Sumuka ako sa lababo. Paulit-ulit. Pero pagkatapos nun, parang wala lang. Nilinis ko ang mesa. Nahiga na ako at natulog. Kinabukasan, nagsimula na ang bangungot. Pagkagising ko, amoy panis yung kwarto. Binigyang linis ko pa yung lababo. Baka naiiwan ko yung suka ko doon. Pero habang naliligo ako, napansin ko yung balikat ko. May parang itim na batik. Kinutkot ko ito, pero hindi natatanggal. Kinabukasan, 2 na sila. Isa sa aking tiyan, isa sa aking leeg. Parang nabubulok na parte ng laman. Mabaho. Pumunta ako sa doktor. Sabi sa akin, baka allergy lang daw. Pinainom niya ako ng antihistamine, pero hindi ito tumalab. Lumipas ang 3 araw. Hindi na lang batik. Nabubulok na talaga ako. Tumutulo ang nana sa aking kilikili. May tumutunaw na laman sa palad ko. Kinakamot ko sa gabi. Nagigising akong may laman ng sarili kong katawan sa ilalim ng aking kuko. Pumunta ako sa albularyo, doon sa Barrio San Pablo. Pagpasok ko pa lamang sa bahay niya, napaurong siya. May kinain kang hindi para sa'yo. Aniya ng albularyo. Hindi ko alam. Sagot ko lamang. Halos hindi na ako makapagsalita dahil may namamagana sa gilid ng lalamunan ko. Pinaupo niya ako. Kumuha siya ng itlog, kandila at isang basong tubig. Pinadaan niyang itlog sa aking katawan. Pagkabasag niya ito, may uod. Buhay. Gumagalaw. Tumayo siya. Natatakot. Hindi ito basta kulam. Isa itong pagpaparusa. May galit sa'yo. Napakalalim. At hindi lang basta gusto kang patayin. Gusto kang mabulok ng buhay. Binalikan kong nakaraan. May isa akong dating niligawan. Si Alma. Tahimik siya. Parang may sariling mundo. Nilapitan ko lang siya noon dahil sa pustahan. Niloko ko siya. Nagsinungaling. Binilita ko sa mga kaibigan ko ang kanyang mga sekreto. Pinagtawanan siya. Pagkatapos noon, bigla na lamang siyang nawala sa aming paaralan. Ang sabi nila, naglayas daw ito. Pero may usap-usapan noon sa kanilang baryo. Nang lola niya ay isang manggagamot. Pero kulam talaga ang kanyang linya. At ngayon, ilang taon nang lumipas, ako ang tinamaan. Hindi na ako makalakad. Ang mga binti ko namamaga, mabaho, kulay itim ang laman, nabubulok habang buhay pa ako. Hindi ako makatulog dahil hinihilab ang sikmura ko.
Hindi sa gutom, kundi dahil parang may gumagapang sa loob nito. Isang beses, sumuka ako ng buhok. Buong buo, itim, kulot. Tumawa lang ang albularyo. Hindi na ako makakatulong. May hangganan ng kayang tapatan ng liwanag. Ngayong gabi, naririnig ko na siya. Boses ni Alma, bumubulong mula sa likod ng aking dingding. Sarap ng pagkain ko, Marco. Tumingin ako sa salamin. Ang mukha ko, wala ng ilong. Yung pisngi ko, butas na. Kita na ang gilagid. Babaho ang hininga ko. Hindi ko na alam kung amoy patay o mas masahol pa. Wala ng doktor. Wala ng dasal. Wala ng makakapagligtas. Ito ang parusa. Ito ang huling gabing isusulat ko ito. Kung may makakabasa man ito, huwag mong kainin ng pagkain hindi mo alam kung kanino nanggaling. Kahit gaano pa ito kabango. Kahit gaano pa ito kasarap. Dahil minsan, ang pagkain ay hindi alay ng kabutihan, kundi bitag ng kasamaan. At ako, si Marco, ay nabubulok ng buhay. Unti-unti, mabagal, at walang makakatulong. Okay guys, discuss na po natin yung story nating binasa sa video na to. Unahin po natin dun sa first one, which is tungkol nga po dun sa isang sumpa sa isang baryo. Hindi ko po masyadong masabi kung talagang sumpa ito, pero definitely, meron pong nagbabalik. Okay, meron pong nagsabi na hindi po siya titigil hanggat hindi nagagawa ang kanyang kagustuhan. Which is yun nga, isa siya palang dating albularyo, okay, I suppose tumutulong siya sa mga nangangailangan sa kanya, yung mga may mga dinadamdam na sakit o yung mga siguro kinulab ng ibang mangkukulam, ganyan. Pero as it turns out, meron pa pala siyang mas grabe na background, okay, which is yun nga, isa pala siyang manananggal. So marami na rin ako nakwento at saka narinig ng mga stories about this, wherein yun nga, yung mga aswang na mangkukulam din. Na sabi nga ni Maricar dati, nung nagkukwento pa siya dito sa ating channel, ito daw talaga yung pinaka malakas na uri ng aswang kasi hindi lang nila kayang bumiktima ng tao dahil nga aswang sila, ganyan, pwede silang kumain ng tao, kaya rin nilang mangulam. Okay, so syempre, di ba, double sword, kunyari pang kung sa artista, parang singer ka na, artista ka pa, di ba? So yun na nga, so para sa akin, nakakatakot talaga sila kasi sobrang makapangyarihan nila. Okay, and then yun nga, as it turns out, meron palang siyang pinahingitay. Parang medyo related to or parang medyo similar itong kwentong ito dun sa kwento ng Hansel and Gretel. Pero hindi yung Hansel and Gretel na nakasanayan natin yung parang may dalawang batang iniwan sa kagubatan tapos kakainin sila ng witch, ganyan. So ito yung Hansel and Gretel na tinutukoy ko, yung movie, okay, napasama si Gemma Ward, okay, at saka itong nakalimutan ko yung pangalan ng lalaki, pero matatanda na sila nito, at saka medyo action yung kwento, okay. So may ganyan yung para bang kailangan yung puso o yung katawan ng isang white witch, yung anak ng isang white witch, ganyan. And then yun na nga si Gretel dun sa kwentong yun. Okay, but anyway, muntik na mabiktima si Lyra kung hindi siya niligtas nila Elias at saka nila Mang Ambo. Mabuti na lang, ito palang si Elias ay talagang matapang at turns out kailangan niya rin pala siya dun sa ritual na yun since siya pala yung anak nga nito ni Aling Marta, ng isang mangkukulam. Mabuti na lang hindi siya nagpatalo, okay, sa masamang parte ng kanyang katauhan. Okay, akala ko nga magkakatuluyan dalawa sila ni Lyra, yung pala hindi. Okay, unfortunately, namatay siya. Sinakripisyo niya yung buhay niya kaysa sa siguro baka eventually magiging manananggal din siya. Okay, lalabas din yun kapag dumating yung tamang panahon. Syempre ayaw naman siguro niya maging manananggal. Kaya mas minabuti niyang mamatay na lamang. Pero mukhang meron pa tong second part o meron susunod pa dito kasi may parang bagong karakter which is si Lia. Tingnan natin kung mag-share pa ng story itong gumawa ng story na ito. Okay. Doon naman sa pangalawa, okay, nakakatakot din kasi imagine nabubulok ka ng buhay kasi mas gugustuhin ko pa guys. Pero syempre ayoko talaga. Ibig ko sabihin kung papipiliin ka kung nakulam ka man, yung mamamatay kayo, dapat mamatay ka na lang kagad, hindi ka din maghihirapan ng ganyan. Tsaka Diyos ko, naghihirap yung katawan mo, di pa didirian ka pa ng tao, di sang ka pa, di ba? Sobrang nakakatakot talaga yun. So, ingat-ingat na lang talaga tayo kapag kumakain po tayo ng pagkain, lalo na hindi natin alam kung saan ang galing.
Kasi balay natin, di ba? Kung hindi ka mamalason, ay baka mangyari yan nga yun sa'yo. Yung para ka nabubulok na habang buhay ka pa. Oh my God, nakakapangilabot. Ini-imagine ko pa na parang kinikilabutan na talaga ako, parang nangangati yung katawang ko. Oh my God. But anyway guys, I hope na nag-enjoy kayo sa mga stories na aking binasa para sa video na ito. Leave your comments down below. Please, comment lang po kayo ng comment kahit ano pa man yung i-comment nyo para lang po magkaroon po ng activity sa comment section. Paki-like syempre itong video na ito at paki-share sa inyong paboritong social media like Twitter, Tumblr, and Facebook. Okay, and then make sure to subscribe of course. Yun lamang po guys. Stay fabulous and spooky, spooky dolls. Bye-bye!